Siguro kilala niyo na si Diwata ng Diwata Pares Overload. Sa mga taong lagi nag-online, nakikita yan sa mga feed and yung mga matatakaw at mahilig mag-food trip, siguradong kilala niyo na si Diwata ng Diwata Pares. And alam ng marami yung success story na ito, no? Kung paano siya gumapang from ground up. Talagang literal na nakatira siya sa ilalim ng tulay and nagsumikap, no, para maging isang negosyante, isang may-ari ng Diwata Pares Overload. So yun ang kwento ni Diwata. Pero ang tanong is, ano nga ba? Ano nga ba yung appeal na ito, yung charisma ng Diwata Pares Overload, kung bakit dinadayo ng napakaraming tao? Diba? So yun yung sasagutin natin mamaya. Yun yung opinion ko, no? Pero ang nakakalungkot naman, may mga tao rin na talagang umiiral pa rin yung sinasabing crab mentality ng mga Pilipino. Ang lungkot, 'di ba? Lalo na yung mga ibang vloggers na nagsasabing hindi raw worth it for 100 pesos. Imagine 100 pesos, may unli rice ka, unli sabaw, may soft drinks, may pares na loaded, and hindi daw worth it. No, for 100 pesos, I'm sure worth it na yun sa dami ng serving na yun. Hindi ko naman masabi kung napakasarap or kakaiba ang lasa nito dahil hindi ko pa na-try. I attempted, no? Pero ang daming tao. And ang alam ko is yung iba pumipila doon ng oras, more than an hour, para lang matikman yung Pares Overload ni Diwata. And given that, for sure naman masarap yun dahil di ba ang nagtsatsaga yung mga taong pumila and maraming paulit-ulit na bumabalik. Pero to complain na hindi worth it yun, parang napaka-irresponsible naman na vlogging yun and paglabas ng kanilang sentimento, ng kanilang opinion, no? Tandaan natin, lalo na yung mga nag-vlog, lalo na yung maraming mga following, no? Maging responsible naman kayo, di ba? Minsan yung honest opinion nyo, yung sinasabi nyong honest opinion nyo, baka opinion nyo lang yun. Tandaan natin, iba-iba ang opinion, iba-iba ang pananaw, ang panglasa ng mga tao. So baka sa inyo lang yon. And then pag in-express nyo yon without thinking of the consequences na baka makasira yun sa negosyo ng ibang tao. Diba? Pangarap ng tao yun na mag-set up ng kainan, kumita, maging negosyante. And syempre nandun yun sa struggling phase, no? Lahat dumadaan dyan. Tapos ikaw na vlogger na maraming followers, sasabihin mo, not worth it, hindi masarap, hype lang. Napaka-irresponsible na ano yan, na paggawa ng content, 'di ba? Napaka-inconsiderate, insensitive. 'Di ba? Dapat maging aware tayo, no? Ang honesty, hindi yan laging dapat maging public, no? You can be honest directly. Kung hindi mo nagustuhan yung serving, hindi mo nagustuhan yung lasa, bakit hindi nyo i-try na i-message muna yung may-ari? Rekta mo nang i-message nyo si Diwata Pares Overload instead of palalabasin nyo kagad yung inyong content online saying na this and that. Diba? Napakawalang kwenta. But anyway, balik tayo dun sa bakit nga ba? Hype lang ba to? Hype lang ba ang pagpunta ng napakaraming tao, pagpila ng napakaraming tao sa Diwata Pares Overload? Well, syempre naman, lahat naman ng sumisikat ay may hype. Pero ito yon, no? Ito yung pananaw ko. Diwata Overload is not just offering food. Hindi lang pagkain ang ino-offer ng Diwata Overload Pares, no? Nag-o-offer sila ng hope, ng pag-asa, ng kwento, ng Cinderella story na how isang simpleng tao, actually hindi simpleng tao si Diwata, isa siyang mahirap na tao dati na natutulog sa ilalim ng tulay. Walang-wala siya and sinabi pa nga niya sa interview na nangangalakal siya. For those who na hindi alam kung ano yung pangangalakal, that means namumulot sa basura, namumulot sa kalye ng kung ano-anong mapapakinabangan, mabebenta para lang may makain. So ayun si Diwata. Ganun siya. And imagine from that status,
na nangangalakal, namumulit sa kalye, nanghihingi ng pera, natutulog sa ilalim ng tulay sa bato-bato. Naging isang successful siyang entrepreneur. So, regardless of lasa ng Diwata Pares, no? Hindi ko sinasabing pangit pero regardless of that, ang ino-offer niya ay hope, ang pag-asa na bawat isang tao ay may tsansa, no? May tsansa sa buhay na umasenso given na dedicated, no? Dedicated sa ginagawa and naniniwala sa sarili.